Huwag mong dungisan ang laruang yan ng marurumi mong kamay, Ani. Basura na yan, gaya ninyo ng nanay mo, na walang ibang alam gawin, kundi mamalimos ng awa sa pamilyang ito. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa katahimikan ng malawak at marangyang pasilyo ng mansyon. Sa bawat salitang binibitawan niya, lalong humihigpit ang hawak ni Annie sa maliit at gasgas na robot na nasa kanyang kandungan. Ang laruang iyon, na dati ay makulay at puno ng buhay, ay putol na ang isang braso at hindi na gumagalaw. Ngunit para kay Annie, iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo sa sandaling iyon. Habang nakayuko at itinitiis ang mapanuring tingin ng ginang, dahan-dahang hinahaplos ng daliri ni Annie ang bahaging kinalalagyan ng speaker ng robot. Kanina lamang, bago siya nahuli ni Sofia, maingat niyang nililinis ang bawat singit ng laruan gamit ang dulo ng kanyang lumang panyo. Nais niyang maibalik ang kinang nito dahil alam niyang ito na lamang ang tanging koneksyon ni Ethan sa kanyang yumaong ina. Ngunit sa harap ni Sofia, ang bawat pag-aalaga niya ay ginagawang krimen, isang kasalanan ng isang anak, ng katulong na nangahas humawak sa pag-aari ng mga amo. Ramdam ni Annie ang unti-unting pagpapakit ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay nagiging mabigat. Tila may malaking batong nakadagan sa kanyang dibdib. Nais niyang sumagot. Nais niyang sabihing hindi basura ang laruang ito dahil naglalaman ito ng huling boses ng isang ina. Ngunit walang lumalabas na tunog sa kanyang mga labi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang unti-unting paglabo ng kanyang paningin dahil sa namumuong mga luha na pilit niyang hindi pinapatak. Sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakabitak-bitak sa bawat insultong ibinabato sa kanya. Ano? Tatayo ka na lang baryan at tutulo ang laway. Ibigay mo sa akin ang basurang yan bago ko patawagin ang nanay mo at palayasin kayong dalawa sa gitna ng ulan. Dahan-dahang iniangat ni Annie ang kanyang paningin. Sa di kalayuan, sa anino ng malaking pinto ng silid-aklatan, nakita niya ang maliit na figura ni Ethan. Ang bata ay nakatayo doon, walang kibo. Ang mga mata ay bakas ng matinding takot at pangungulila. Walang boses na lumalabas kay Ethan. Tanging ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat ang nagpapakita ng kanyang pagdurusa. Sa sandaling iyon, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Annie na nagdulot ng higit na sakit kaysa sa anumang sampal. Kung ang pag-ibig at alaala ay itinuturing na basura sa bahay na ito, may pag-asa pa bang mahanap ng isang batang tulad ni Ethan ang kanyang boses? O habang buhay na lamang kaming malulunod sa katahimikan ng aming pagdurusa? Hindi na naghintay si Sofia ng sagot. Mabilis niyang hinablot ang robot mula sa kamay ni Annie. Ang marahas na pagkakahablot ay nagdulot ng gasgas sa palad ng bata. Ngunit hindi iyon ininda ni Annie. Ang tanging nakita niya ay ang pagbagsak ng laruan sa sahig ng bitawan ito ni Sofia ng walang pakundangan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang pinapanood ni Annie ang robot na gumulong palayo, patungo sa dulo ng hagdanan kung saan naghihintay ang kadiliman. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ni Marcus. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Annie. Hindi man lang tumingin ang ama ni Ethan sa kanyang anak o sa batang babaeng nanginginig sa takot. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na bato. Walang emosyon, walang init. Marcus, darling, look at this. Itong batang ito, nagnanakaw na naman ng mga sirang gamit ni Ethan. Sinasabi ko sa'yo, masamang impluwensya ang mga batang gaya nito sa anak mo. Pagsusumbong ni Sofia, ang boses ay biglang naging malambing, ngunit puno ng lason. Tumingin si Marcus sa robot na nasa sahig, pagkatapos ay kay Ethan na tila isang estatwa sa dilim. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging pagod at inis. Sa paningin ni Marcus,
Ang laruang iyon ay paalala lamang ng isang trahedyang nais na niyang ibaon sa limot, anuman ang kapalit nito sa damdamin ng kanyang anak. Itapon mo na ang lahat ng iyan, Sofia. Hindi ko kailangan ng kalat sa bahay na ito. At ikaw, Annie, bumalik ka sa quarters ninyo. Sabihin mo sa nanay mo, isang pagkakamali pa at wala na kayong matutuluyan. Malamig na utos ni Marcus. Tumalikod si Marcus. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, isang mahinang kalasing ng bakal ang narinig mula sa robot na nasa sahig. Ang liwanag mula sa bintana ay tumama sa chip na bahagyang lumabas mula sa sirang braso nito. Isang sikreto ang nakatago sa loob ng basurang yon. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Ngunit sa ngayon, ang tanging alam ni Annie ay ang hapdi ng kanyang palad at ang malamig na hangin na tila humihigop sa huling pag-asa ng mansyong ito. Habang pinapanood ni Annie ang pagtalikod ng mga taong may kapangyarihan, ang kanyang isipan ay nananatili kay Ethan. Paano niya maibabalik ang boses ng kanyang kaibigan kung ang tanging sandata niya ay kinuha na sa kanya? At ano ang gagawin niya kung ang chip na kanyang nakita ay naglalaman ng katotohanang mas mapanganib pa kaysa sa galit ni Marcus? Hindi lahat ng itinatapon ay wala ng halaga dahil kung minsan, sa gitna ng mga basurang ayaw ng lingunin, doon nakatago ang tanging piraso ng katotohanang makapaghuhugpong sa isang pamilyang wasak. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila mga karayom na tumutusok sa manipis na balat ni Annie habang siya ay dahan-dahang gumagapang sa likod ng mansyon. Ang bawat paghinga niya ay naglalabas ng bahagyang usok sa lamig, ngunit hindi niya alintana ang panginginig ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa malaking itim na plastik na nasa gilid ng basurahan, ang lugar kung saan huling nakitang itinapon ang basura ni Ethan. Habang ang kanyang mga kamay ay lumulubog sa loob ng madumi at basang supot, isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang palad mula sa sugat na nakuha niya kanina. Ngunit sa halip na dumaing, mas lalo niyang binilisan ang paghahanap. Ang bawat balat ng pagkain at basyong bote na kanyang nahahawakan ay tila mga tinik na nagpapaalala sa kanya kung gaano kaliit ang kanyang halaga sa bahay na yon. Ngunit nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang matigas at pamilyar na metal, tila biglang uminit ang kanyang daloy ng dugo. Dahan-dahan niyang inilabas ang robot. Higit itong sugatan kaysa kanina. Ang katawan nito ay nabahiran na ng putik at ang mga kable ay lalong nagkabuhol-buhol. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, niyakap ni Annie ang laruan sa kanyang dibdib. Hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang damit. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay hindi tumitibay dahil sa galit, kundi dahil sa isang pangakong binuo niya sa harap ng langit. Hindi niya hahayaang mamatay ang huling alaala ng ina ni Ethan ng ganoon na lamang. Pagbalik sa maliit at masikip nilang silid ni Elena, tanging ang isang maliit na flashlight ang nagsisilbing liwanag ni Annie. Sa ilalim ng kanilang papag, inilabas niya ang kanyang kayamanan. Isang maliit na lalo ng mga lumang tornilyo, isang soldering iron na hiniram niya sa Draper, at ang kanyang determinasyon. Ang bawat paggalaw ng kanyang kamay ay maingat, tila isang siruhano na nag-oopera sa isang pasyenteng nag-aagaw buhay. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo kahit malamig ang gabi, isang patunay ng bigat ng kanyang ginagawa. Annie! Isang mahinang tinig ang nagmula sa pintuan. Halos mapatalon si Annie sa gulat. Ngunit nang itutok niya ang ilaw, nakita niya si Ethan. Ang bata ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang lawan ng kalungkutan na naghahanap ng pampang. Walang salita. Dahan-dahang lumapit si Ethan at naupo sa tabi ni Annie sa malamig na semento. Sa unang pagkakataon, hindi lumayo ang bata. Sa halip, ipinatong niya ang kanyang maliit na ulo sa balikat ni Annie.
Ang init ng katawan ni Ethan ay tila isang gamot na humihilom sa mga sugat sa damdamin ni Annie. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakatitigig, kundi puno ng pag-unawa. Sa bawat pag-ikot ng tornilyo ni Annie, nadarama niya ang unti-unting pagtitiwala ng batang matagal nang kinulong ang sarili sa isang madilim na silid ng pananahimik. Ngunit sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng marangyang silid na puno ng mamahaling pabango, hindi mapakali si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. Pinagmamasdan ang munting liwanag na nagmumula sa quarters ng mga katulong. May kung anong kaba ang bumabalot sa kanyang dibdib. Isang instinto na nagsasabing may isang bagay na unti-unting nabubuo na hindi niya kontrolado. Para kay Sofia, ang bawat paglapit ni Annie kay Ethan ay isang banta sa kanyang plano na maging reyna ng tahanang iyon. Dapat ko nang tapusin ito bago pa maging huli ang lahat. Bulong ni Sofia sa sarili habang ang kanyang mga kuko ay mahigpit na nakabaon sa kanyang mamahaling seda na robe. Samantala, muling binuksan ni Annie ang likurang bahagi ng robot upang ayusin ang nasirang motherboard. Ngunit habang tinatanggal niya ang takip, isang bagay ang nahulog mula sa isang nakatagong bahagi ng casing. Hindi ito isang ordinaryong kable o tornilyo. Isa itong manipis at kulay pilak na chip na may nakasulat na maliliit na letra sa likod. Para sa aking mahal na Ethan, ang katotohanan. Nanginig ang mga daliri ni Annie. Ang chip na ito ay hindi kabilang sa orihinal na electronics ng laruan. Mukha itong isang memory device na sadyang itinago sa loob ng robot. Isang bagay na tila iniwan ng ina ni Ethan bago ang trahedya. Sa gitna ng pagkabog ng kanyang dibdib, isang malaking tanong ang gumulat sa kanyang sistema. Bakit kailangang itago ang chip na ito sa loob ng isang laruan? At ano ang katotohanang nakasulat dito na sadyang ipinagkait sa kaalaman ni Marcus? Sa sandaling iyon, narinig nila ang mabibigat na yabag ng sapatos na papalapit sa kanilang silid. Ang tunog ng bawat hakbang ay tila isang babala ng paparating na unos. Mabilis na itinago ni Annie ang robot at ang chip sa ilalim ng kanyang kumot. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi na maikukubli. Anong ginagawa ng tagapagmana ng mga Divera sa maduming lungga na ito? My God, Marcus, look at your son. He's behaving like a commoner sitting on the floor with these people. Ang boses ni Sofia ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa payapang katahimikan ng silid ni Annie. Mabilis na tumayo si Annie habang ang kanyang palad ay mahigpit na nakatikom sa maliit at matalim na chip na nahanap niya. Nararamdaman niya ang bawat kanto nito na bumaon sa kanyang balat, nagdudulot ng hapdi, ngunit mas pinili niyang tiisin ang sakit kaysa hayaang makita ng ginang ang kanyang hawak. Sa likod niya, si Ethan ay tila isang mahiyaing tuta na napaatras sa sulok. Ang mga mata ay muling nabalot ng pamilyar na takot. Sa pintuan, nakatayo si Marcus kasama si Sophie. Ang kanyang mukha ay nabahira ng pagkadismaya habang tinitingnan ng paligid. Ang maliit na kama, ang mga gamit sa pagkumpuni na nakakalat, at ang kanyang anak na nakaupo sa semento. Sa bawat segundo ng katahimikan ni Marcus, nararamdaman ni Annie ang unti-unting pagguho ng kanyang pag-asa. Ang hangin sa loob ng maliit na kwarto ay tila nauubos, napapalitan ng bigat ng panghuhusga ng taong inaakala niyang makakaunawa. Marcus, darling, I told you, ang batang ito ang dahilan kung bakit hindi gumagaling si Ethan. Pinupuno niya ang utak ng anak mo ng kung ano-anong basura. Look at this place. It's so squalid. Dito mo ba gustong lumaki ang anak mo? Patuloy ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala habang dahan-dahang humahawak sa braso ni Marcus. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Elena, ang ina ni Annie. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagod mula sa buong araw na pagtatrabaho. Ngunit nang makita ang mga amo sa loob ng kanilang silid, agad siyang napayuko ng napakababa.
Ang bawat pagyuko ni Elena ay tila isang kutsilyo sa puso ni Annie, ang kanyang matapang na ina na ngayon ay kailangang magmakaawa para sa kanilang ikabubuhay. Sir Marcos, Ma'am Sofia, pasensya na po kayo. Gusto lang po ni Annie na pasayahin si Ethan. Wala po silang ginagawang masama. Panginginig na saad ni Elena, ang kanyang mga kamay ay magkahawak at tila nananalangin. Wala. Elena, look at my son's clothes. May dumi ng langis at alikabok. Is this what you call nothing? Singal ni Sofia. You know what, Marcos? I think it's time. Kailangan nang ipadala si Ethan sa isang boarding school sa Switzerland. Doon, makakalimutan niya ang lahat ng ka-cheap-an na nararanasan niya rito. At ang mag-inang ito, they should be out of this mansion by tomorrow. Ang salitang Switzerland at out of this mansion ay tila mga bombang sumabog sa pandinig ni Annie. Tumingin siya kay Ethan at nakita niya ang isang luhang dahan-dahang pumatak mula sa mata ng bata. Ang katahimikan ni Ethan ay hindi na pananahimik lamang. Ito ay isang pagsusumamo na huwag siyang iwan. Ramdam ni Annie ang pait na bumabalot sa kanyang puso. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang makapal na hamog na lumulunod sa kanya. Bakit ang mga taong may pera ay may karapatang magtakda kung sino ang dapat manatili at sino ang dapat itapon? Bakit ang pagmamahal at malasakit ay tinatapatan ng panlalait at pagpapaalis? Dad, isang mahinang tinig ang narinig mula sa sulok. Halos lahat ay napalingon kay Ethan. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng maliit na kampana sa gitna ng unos. Paos, mahina at puno ng panginginig. Iyon ang unang pagkakataon na nagsalita si Ethan sa loob ng mahabang panahon nang hindi gamit ang robot. Huwag po sila. Paalisin. Halos pabulong na sabi ni Ethan. Ang kanyang maliit na kamay ay nakaturo kay Annie. Imbes na matuwa, lalong naging madilim ang mukha ni Sofia. Alam niyang kapag nagsalita si Ethan, lalong hihina ang kanyang control kay Marcos. See? This is exactly what I'm talking about, Marcos. The stress is making him delirious. He needs professional help, not a housemaid's daughter. Tumingin si Marcos kay Ethan. Pagkatapos ay kay Annie na tila tinitimbang ang bawat anggulo ng sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay walang mabanaag na emosyon. Isang misteryong mahirap basahin. Elena, dalhin mo na si Annie sa kusina. Ethan, go to your room. Now. Nang makaalis ang lahat, naiwan si Sofia at Marcos sa pasilyo. Ngunit nang masiguro ni Sofia na wala nang nakakakita, mabilis siyang lumayo kay Marcos at pumasok sa kanyang sariling silid. Kinuha niya ang kanyang telepono at may dinial na numero. Ang kanyang malambing na mukha ay biglang napalitan ng isang ngising puno ng naitim na balak. Hello? Siguraduhin mong hindi na makikita ang mga dokumentong yon. At ang robot? May nakakita ba sa inyo kung nasaan na? Kailangan yung mahanap at masira ng tuluyan. Hindi pwedeng malaman ni Marcos ang totoo tungkol sa aksidente sa San Lorenzo Drive 10 taon na ang nakalilipas. Madiing utos ni Sofia sa kabilang linya. Hindi niya alam, sa kabilang panig ng pintuan, nakasandal si Annie. Hawak pa rin niya ang chip na nahanap niya sa loob ng robot. Ang bawat salitang binitawan ni Sofia ay tila isang kidlat na nagbigay liwanag sa madilim na nakaraan ng pamilya de Vera. Ang aksidente, ang San Lorenzo Drive at ang chip na hawak niya. Ang katotohanan ay hindi lamang nakatago sa loob ng isang laruan, kundi nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ng babaeng akala ni Marcos ay kanyang magiging katuwang sa buhay. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, isang tanong ang nagpapatibok sa puso ni Annie. Sapat na ba ang chip na ito para itumba ang isang higanteng tulad ni Sofia? O ito ang magiging mitya ng mas malaking panganib para sa kanila ni Ethan? Biglang narinig ni Annie ang pagbukas ng pinto ni Sofia. Sa taranta, hindi niya napansin na nahulog mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na tornilyo na lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig na semento.
Napatigil si Sofia. Sino ang nariyan? Sa bawat sulok ng mansyong ito, ang katotohanan ay pilit na ibinabaon. Ngunit ang mga kamay ng isang bata, ang dahan-dahang humuhukay sa mga lihim na dapat sana ay nanahimik na. Pigil ang kanyang paghinga. Dahan-dahang umatras si Annie mula sa pintuan ni Sofia. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nang marinig niya ang tunog ng pag-ikot ng seradura ng pinto, mabilis siyang nagtago sa likod ng malaking florera sa madilim na bahagi ng pasilyo. Doon, nakita niya ang anino ni Sofia na lumabas. Yumuko ang ginang at pinulot ang maliit na tornilyong nahulog ni Annie. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakita ni Annie ang pagkislap ng mga mata ni Sofia, isang halong hinala at galit. Tila isang maninila na nakaramdam ng presensya ng kanyang biktima. Lumingon-lingon si Sofia bago muling pumasok at marahas na isinara ang pinto. Nang manginig ang mga tuhod ni Annie, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang chip na hawak niya ay tila nagbabaga sa init. Isang paalala na ang bawat segundo ng kanyang pananatili sa labas ng kanilang silid ay isang panganib. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang ina, may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya patungo sa kabilang dako ng mansyon. Sa silid ni Ethan, natagpuan niya ang bata na nakaupo sa gilid ng kanyang kama, nakatingin sa kawalan. Ang silid ni Ethan ay puno ng mga mamahaling gamit. Ngunit sa paningin ni Annie, tila ito isang ginintuang hawla. Walang init, walang pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Annie at naupo sa sahig, sa tapat ni Ethan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang robot na halos nabuo na niya muli. Kahit wala itong isang braso, ang mga mata ng laruan ay tila may buhay na muling kumikislap. Sa unang pagkakataon, sa gabing iyon, nakita ni Annie ang isang bahagyang kurap sa mga mata ni Ethan. Ang kanyang maliliit na daliri ay dahan-dahang lumapit at hinawakan ang malamig na metal ng robot. Hindi ko hahayaang mawala ito, Ethan. Pangako. Bulong ni Annie, ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang damdamin ng bata. Kumuha si Annie ng isang maliit na basahan at dahan-dahang nilinis ang mga daliri ni Ethan na nadumihan kanina sa putikan. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bata ay isang babasaging kristal na maaaring mawasak sa isang maling kumpas. Habang nililinis niya ang kamay ni Ethan, napansin ni Annie ang isang maliit na sugat sa palad ng bata. Isang sugat na nakuha marahil nang subukan nitong pigilan ang pagtatapon sa kanyang laruan. Hindi nag-atubili si Annie. Inilabas niya ang kanyang panyo, hiningahan ito upang uminit, at dahan-dahang idiniin sa sugat ni Ethan. Ang bata ay hindi gumalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Annie. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot, lahat ng pangiinsulto ni Sofia, at ang lamig ng pakikitungo ni Marcus ay tila naglaho. May nabubuong isang ugnayan na higit pa sa pagkakaibigan, isang tahimik na panata ng dalawang kaluluwang pilit na pinaghihiwalay ng tadhana. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng purong pagkatao sa gitna ng isang bahay na puno ng pagkukunwari. Ang dalawang bata, sa gitna ng madilim na silid, ay tila mga munting mitya ng kandila na pilit na nagbibigay ng liwanag sa isa't isa. Ngunit ang kapayapaang yun ay biglang nabasag. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos ay muling narinig mula sa labas. Hindi ito ang nagmamadaling hakbang ni Sofia, kundi ang mabagal at autoritatibong lakad ni Marcus. Bago pa makapagtago si Annie, bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanilang dalawa. Si Annie na hawak ang kamay ni Ethan at ang robot na nakalapag sa gitna nila. Tumayo si Marcus sa pintuan. Ang kanyang anino ay mahaba at tila lumalamon sa buong silid. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa magkahawak na kamay ng dalawang bata.
Para kay Marcus, ang eksenang ito ay hindi isang larawan ng pagkakaibigan, kundi isang paglabag sa kanyang mga utos at isang banta sa disiplinang pilit niyang ipinapatupad. I thought I made myself clear, Annie. Ang boses ni Marcus ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpapatayo ng balahibo. Sabi ko, bumalik ka na sa quarters ninyo. Dahan-dahang binitawan ni Annie ang kamay ni Ethan, ngunit bago siya tumayo, naramdaman niya ang mahigpit na pagkakahawak ni Ethan sa dulo ng kanyang damit. Isang pagsusumamo na huwag siyang iwan sa gitna ng kadilimang iyon. Tumingin si Marcus sa robot. Ang kanyang mga mata ay tila naglalatang sa galit nang makitang muling nabuo ang laruang iniutos na niyang itapon. Nasaan ang robot na yan kanina? At ano ang ginagawa mo rito sa oras na ito? Ramdam ni Annie ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang chip na nasa kanyang bulsa ay tila biglang bumigat. Kung malalaman ni Marcus na itinago niya ang robot, baka palayasin na talaga sila. Ngunit kung malalaman ni Marcus ang tungkol sa chip, baka ang buhay nila ang manganib. Sa gitna ng tensyon, isang matinding kaba ang bumalot kay Annie nang makita niyang dahan-dahang lumapit si Marcus at kinuha ang robot mula sa sahig. Sa pagkakabit ni Annie sa chip kanina, may isang bahagi ng takip na hindi lapat. Isang kanto ng kulay pilak na chip ang bahagyang nakasilip sa ilalim ng ilaw. Ano ito? Tanong ni Marcus. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang patungo sa nakatagong sikreto. Magkano? Magkano ba ang kailangan ninyong mag-ina para lubayan ninyo ang anak ko at tigalan na ang pagpapakain sa kanya ng mga huwad na pag-asa? Ang boses ni Marcus ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong silid. Bumasag sa huling pira-piraso ng katapangan na pilit na pinanghahawakan ni Annie. Ang kulay pilak na chip ay nagniningning sa pagitan ng mga daliri ng bilyonaryo. Isang maliit na bagay na tila isang malaking kasalanan sa kanyang paningin. Sa bawat salitang binibitawan ni Marcus, nararamdaman ni Annie ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang dugo ay tila nagiging yelo sa takot at sakit. Habang nakatayo si Marcus, ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang lalamon sa maliit na katawan ni Annie. Ang chip na pinagpuyatan at pinagrisksuhan ni Annie ay itinuturing lamang na isang instrumento ng panloloko. Ang mithiin niyang paghilumi ng sugat ni Ethan ay pilit na dinudumihan ng mali siya ng isang amang mas piniling maging bulag sa katotohanan kaysa harapin ang hapdi ng nakaraan. Sir Marcus, hindi po pera ang kailangan namin. Gusto ko lang po talagang maayos ang robot para kay Ethan. Panginginig na sagot ni Annie. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Bawat salita ay nagdudulot ng hapdi. Iyan lang po ang tanging nakakapagpangiti sa kanya. Shut up! You're just a kid, but you're already an expert in emotional blackmail. Singal ni Marcus. Akala niyo ba hindi ko alam? Gagamitin niyo ang awa ni Ethan para mas lalong kumapit sa mansyong ito. You're using a dead woman's memory to manipulate my son. Eksaktong sa sandaling iyon, mabilis na pumasok si Sofia sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng mapagkunwaring sindak. Marcus, what's happening? Oh my God, Annie! Sinasabi ko na nga ba, Marcus? These people, they are leeches. Tingnan mo ang ginawa niya. Pinapakialaman ang mga electronics na hindi naman niya naiintindihan. Baka mamaya ay may nilagay siyang recorder dyan para i-spy tayo. Ang mga salita ni Sofia ay tila mga tulo ng lason na lalong nagpaalab sa galit ni Marcus. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Elena. Ang ina ni Annie ay hingal na hingal. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot nang makita ang kanyang anak na pinapagalitan ng kanilang amo. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Elena at lumuhod sa paanan ni Marcus. Ang kanyang mga palad ay nakadaop. Sa pagsusumamo, Sir, maawa po kayo sa anak ko. Hindi po siya nagnanakaw, hindi po siya masamang bata.
pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagtangis. Ako na lang po ang parusahan ninyo. Huwag lang po ang anak ko. Utang na loob po, Sir Marcos. Ang bawat hikbi ni Elena ay tila isang sampal sa mukha ni Annie. Ang kanyang matapang at masipag na ina na ngayon ay kailangang magmakaawa at magpakababa dahil lamang sa kanyang kagustuhang tumulong. Ang utang na loob na laging binabanggit ni Elena ay tila isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanilang mag-ina. Tumingin si Marcos sa robot na hawak niya, pagkatapos ay sa Chip, at huli ay kay Ethan na nakatakip na ang mga tainga sa isang sulok, nanginginig sa trauma ng sigawan. Ang galit ni Marcos ay umabot na sa sukdulan. Sa halip na makita ang malasakit, ang nakikita niya ay ang kaguluhan na hatid ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa. Isang sakit na ayaw na niyang maramdaman muli. Gusto niyo ng robot na ito? Sige, kunin ninyo. Mabilis na naglakad si Marcos patungo sa bintana ng silid. Sa isang marahas na kumpas, itinapon niya ang robot sa labas, diretso sa putikan ng hardin sa gitna ng bumubuhos na ulan. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa malambot na lupa ay tila isang huling hininga ng pag-asa para kay Annie. And that chip? This trash belongs to the bin. Itinapon din ni Marcos ang chip sa basurahan sa sulok ng silid, bago hinarap ang nanginginig na si Elena. Linisin niyo ang lahat ng ito. At bukas na bukas din, ayaw ko nang makita ang mukha ng batang yan sa main house. Kapag nakita ko pa siyang lumalapit kay Ethan, hindi lang kayo mawawala ng trabaho, sisiguraduhin kong wala ring tatanggap sa inyong kahit na anong ahensya. Nang lumabas si Marcos kasama si Sofia, ang katahimikan sa silid ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Nilapitan ni Elena si Annie at mahigpit itong niyakap. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa balikat ng anak. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang sumasabay sa kanilang pighati. Ngunit si Annie ay hindi umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana, sa lugar kung saan itinapon ang robot sa putikan. Ang kanyang puso, na kanina ay punong-puno ng takot, ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Bakit ang pag-ibig ay kailangang itapon sa putik? Bakit ang katotohanan ay kailangang ituring na basura? Habang ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na langit, isang anino ang dahan-dahang gumalaw mula sa sulok ng silid. Si Ethan. Lumapit ang bata sa basurahan kung saan itinapon ang chip. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot, kundi ng isang kakaibang liwanag na tila ngayon lamang nagising. Ano ang gagawin ng isang batang piniling manahimik kung ang tanging taong nakakaunawa sa kanya ay pilit na itinataboy palayo? At sa gitna ng putik at ulan, meron pa bang tinig na muling mabubuhay? Hindi mo ba naintindihan? Sabi ni Sir Marcos, basura na ang laruang yan. Basura rin tayo sa paningin nila, Annie. Tama na. Please, tama na. Ang bawat hikbi ni Elena ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Annie. Nakatayo ang bata sa gitna ng kanilang maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintanang hinahampas ng malakas na hangin at ulan. Sa labas, sa gitna ng madilim na hardin, alam ni Annie na unti-unti nang nilalamon ng putik ang robot ni Ethan. Ang tanging bagay na nagbibigay ng init sa malamig na mundo ng kanyang kaibigan. Ang kutat ng katotohanan ay malinaw. Sila ay mga katulong lamang, mga taong pwedeng tapakan at itaboy kapag nakakaabala na sa katahimikan ng mga makapangyarihan. Ngunit sa bawat patak ng ulan na naririnig niya sa bubungan, tila naririnig din ni Annie ang boses ni Ethan na humihingi ng tulong. Ang muikim ng banyaga at malupit na realidad ay lalong bumaon nang makita niya ang kanyang ina na nakasubsob sa lumang unan, pagod at wasak ang dignidad. Ang sakripisyo ni Elena ay para sa kanyang kinabukasan, ngunit ang sakripisyo ni Annie ay para sa natitirang piraso
ng kaluluwa ni Ethan, ramdam ni Annie ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagguho ng kanyang mundo sa loob. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Kung hindi niya kukuhaing muli ang robot na yon, tila habang buhay na ring mawawala ang pagkakataong hilumin ang sugat ni Ethan. Bakit ang pagmamalasakit ay kailangang maging isang krimen? At hanggang kailan kailangang lumuhod ang mga tulad niya para lamang pahintulutang magmahal? Nang masiguro niyang nakatulog na ang kanyang ina dahil sa sobrang pagod, dahan-dahang binuksan ni Annie ang pinto. Ang hampas ng hangin ay tila isang sampal na sumalubong sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya napaatras. Sa bawat hakbang niya patungo sa masukal na bahagi ng hardin, ang putik ay tila humihila sa kanyang mga paa pababa. Pilit siyang nilalamon ng lupang itinuring siyang basura. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang malamig at basang damuhan. Ang ulan ay tila mga maliliit na bato na tumatama sa kanyang likod, nagdudulot ng matinding hapdi. Ngunit nang mahawakan niya ang matigas na metal ng robot, tila biglang nagliyab ang init sa kanyang dibdib. Niyakap niya ang putikan at basang laruan. Hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang mukha at damit. "Nahanap din kita," bulong niya. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng dagundong ng kulog. Ngunit ang katawan ni Annie ay hindi na nakayanan ng pagod, gutom, at ang matinding lamig ng bagyo. Ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw sa mansyon ay tila mga bituin na unti-unting namamatay sa kanyang paningin. Sa gitna ng putikan, dahan-dahang bumagsak si Annie. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong dahon na nalaglag sa gitna ng unos. Mula sa bintana ng kanyang silid sa itaas, nakatitig si Ethan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakadikit sa malamig na salamin. Pinapanood ang anino ni Annie na nakasubsob sa dilim. Ang chip na kanyang pinulot sa basurahan kanina ay mahigpit niyang hawak. Ang bawat kanto nito ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa dumugo ito. Sa unang pagkakataon, ang takot ni Ethan ay napalitan ng isang matinding galit. Isang galit laban sa katahimikang pilit na sumasakal sa kanya. Hindi na niya kayang panoorin ang tanging taong nagmalasakit sa kanya na mamatay sa gitna ng ulan. Mabilis na tumakbo si Ethan palabas ng kanyang silid. Nilagpasan niya ang nagugulat na si Sofia at ang mga katulong na naglilinis sa hallway. Binuksan niya ang malaking pinto ng mansyon at sumugod sa gitna ng bagyo. "Annie!" Ang sigaw na yon ay hindi nagmula sa robot. Hindi yun isang digital na recording. Iyon ay ang boses ni Ethan. Isang paos, basag, at puno ng pighating boses na bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil si Marcus sa gitna ng hagdanan. Ang kanyang baso ng alak ay nalaglag at nabasag sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang pananahimik. Ang kanyang anak na hindi nagsalita sa loob ng maraming taon, ay sumisigaw ngayon sa gitna ng ulan. Nang marating ni Ethan ang kinalalagyan ni Annie, lumuhod siya sa putikan at pilit na inangat ang ulo ng batang babae. Ang robot ay nasa pagitan nilang dalawa. Tila isang piping saksi sa isang himalang na buo sa gitna ng biyak-biyak na puso. "Annie, gising. Please, gising." Pagsusumamo ni Ethan, ang kanyang mga luha ay sumasama sa patak ng ulan. Sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, bahagyang naidilat ni Annie ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mukha ni Ethan. Ang batang dati ay walang kibo, ngayon ay puno ng emosyon. Isang munting napangiti ang gumuhit sa labi ni Annie bago muling pumikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nakatayo si Marcus sa balkonahe, basang-basa rin ng ulan, habang pinapanood ang kanyang anak na yakap-yakap ang anak ng katulong. At sa likod niya, nakatayo si Sofia, ang kanyang mukha ay maputla at puno ng takot. Alam niya na ang sigaw ni Ethan ay hindi lamang tanda ng paggaling, kundi ang simula ng pagtatapos ng kanyang mga lihim.
Dahil sa gitna ng putik at ulan, ang chip na hawak ni Ethan ay nagsimulang uminit. Tila naghihintay na lamang ng tamang sandali upang isiwalat ang tinig na matagal ng pilit na pinatahimik. Anak ng katulong lang siya, Marcus. Huwag mong hayaang madumihan ang puting carpet ng mansyon dahil sa dumi ng batang yan. Bitawan mo siya. Ang boses ni Sofia ay tila isang matinis na tunog ng basag na kristal na umalingaw-ngaw sa marangyang sala. Ngunit sa unang pagkakataon, tila naging bingi si Marcus sa mga salita ng kanyang kasintahan. Ang kanyang mga bisig na dati ay tanging mga papeles at mamahaling relo lamang ang kinakalong, ngayon ay maingat na nakayakap sa basang-basa at nanginginig na katawan ni Annie. Ang putik mula sa damit ng batang babae ay dahan-dahang kumakapit sa puting polo ni Marcus, tila isang mantsa ng realidad na pilit niyang iniiwasan sa loob ng maraming taon. Sa tabi niya, si Ethan ay nakakapit sa laylayan ng damit ni Marcus. Ang bata ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Annie. Ang bawat hikbi ni Ethan ay tila isang munting saksak sa konsensya ni Marcus. Paanong ang isang batang itinuring niyang basura ang naging tanging dahilan upang muling gamitin ng kanyang anak ang tinig na matagal nang ibinaon sa limot? Nakaluhod sa sahig si Elena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinukuha ang kanyang anak mula kay Marcus. "Sir, ako na po. Pasensya na po kayo. Nadumihan kayo. Sir, maawa po kayo." Ang boses ni Elena ay tila isang basag na plaka, puno ng takot na baka ito na ang huling gabi nila sa mansyon dahil sa kaguluhang nangyari. "Tumawag kayo ng doktor. Ngayon din." Ang sigaw ni Marcus ay nagpatahimik sa lahat. Maging ang mga katulong na nakikiusyoso sa gilid ay mabilis na nagkulasan upang sumunod sa utos. Maingat na inihiga ni Marcus si Annie sa isang sofa. Sa gitna ng lamig ng gabi, ang katawan ng batang babae ay tila isang mainit na uling sa lagnat. Sa kanyang pagkakapikit, ang mga daliri ni Annie ay nakakuyom pa rin. Tila pinoprotektahan ang isang bagay na hindi nakikita. Nang dahan-dahang buksan ni Elena ang kamay ng anak, doon nila nakita ang maliit na robot. Puno ng putik, gasgas, ngunit buo pa rin ang puso nito. "This is madness, Marcus!" Muling hirit ni Sofia habang pilit na pinupunasan ang kanyang sariling damit kahit hindi naman ito nadumihan. "Ethan screamed because he was traumatized by her. Hindi iyon paggaling, iyon ay isang breakdown. Look at him. He's shaking." Tiningnan ni Marcus si Ethan. Lumuhod siya upang mapantayan ang anak. "Ethan, son, talk to me." Isang salita lang. Ngunit tumalikod si Ethan kay Marcus. Lumapit ang bata sa tabi ng sofa kung nasaan si Annie at hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang kaibigan. Doon, sa harap ng kanyang ama at ni Sofia, ibinulong ni Ethan ang mga salitang dumurog sa puso ni Marcus. "Huwag mo kaming iwan, Annie. Dito ka lang." Ang boses ni Ethan ay mahina. Tila isang munting hininga ng hangin. Ngunit para kay Marcus, ito ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Iyon ang kanyang golden moment. Ang makita ang kanyang anak na nagpapakita ng tunay na malasakit sa ibang tao. Isang bagay na hindi na ituro ng lahat ng yaman sa mundo. Sa gitna ng emosyonal na tagpong ito, si Sofia ay unti-unting napaatras. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapangyarihan ngayon ay nababahiran ng matinding pangamba. Alam niya na sa bawat salitang binibitawan ni Ethan, mas lalong nahuhulog ang kanyang kontrol kay Marcus. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang mahanap ang chip na nahanap ni Annie bago pa ito mapakinggan ng kahit sino. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang doktor at binigyan ng lunas si Annie. Inilipat ang batang babae sa isang malinis na silid, hindi sa quarters ng mga katulong, kundi sa isang guest room na malapit sa silid ni Ethan. Iyon ang utos ni Marcus, isang utos na nagpanting sa tainga ni Sofia. Habang ang mansyon ay unti-unting bumabalik sa katahimikan ng madaling araw, pumasok si Sofia sa silid
kung nasaan ang robot ni Ethan. Maingat siyang naglakad. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang babala ng paparating na panganib. Hinanap niya ang chip sa bawat singit ng laruan, ngunit wala siyang mahanap. Nasaan na yon? Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga kuko ay lalong bumaon sa kanyang palad. Biglang, sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ang narinig mula sa robot. Ang chip na hawak pala ni Ethan kanina ay dahan-dahang naibalik ng bata sa loob ng laruan bago siya pilit na pinatulog ni Marcus. Dahil sa init ng silid at sa pagkatuyo ng mga kable, biglang nag-short circuit ang circuit board nito. Hindi boses ng ina ni Ethan ang lumabas. Hindi ito ang malambing na lullaby na inaasahan ng lahat. Ang boses na lumabas mula sa robot ay isang lalaki. Mababa, malamig, at puno ng banta. Siguraduhin mong hindi siya makakarating sa Ospital Sofia. Ang preno ay putol na. Wala nang makakaalam na tayo ang may gawa nito. Tapusin mo ang trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang buong katawan ay tila naging bato sa takot. Ang lihim ng San Lorenzo Drive, ang krimeng itinago niya sa loob ng 10 taon, ay muling nabuhay sa gitna ng gabi. Hindi niya napansin na sa pintuan nakatayo si Marcus. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at unti-unting namumuong galit. Anong preno ang sinasabi ng laruang yan, Sofia? At kaninong boses iyan? Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na unti-unting napapatid. Sa loob ng guest room, dahan-dahang idinilat ni Annie ang kanyang mga mata. Ang kanyang lagnat ay bahagyang humupa, ngunit ang bawat salitang narinig niya mula sa kabilang silid ay tila isang bagong unos na paparating. Bakit ang boses ng pag-ibig ay napalitan ng boses ng isang mamamatay tao? At paano maililigtas ni Annie ang kanyang sarili at si Ethan kung ang kalaban ay nasa loob na mismo ng kanilang tahanan? Hindi lahat ng boses na nagmumula sa nakaraan ay awit ng pagpapatulog. Ang iba ay sigaw ng katarungang matagal nang ninakaw. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang makapal na kumot na sumasakal sa hininga ni Sofia. Ang boses mula sa robot ay huminto na. Ngunit ang mga salitang, ang preno, ay putol na, ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Marcus gaya ng isang sumpa. Nanlalamig ang mga kamay ni Marcus habang nakatingin sa kanyang kasintahan. Ang babaeng binalak niyang pakasalan, ang babaeng itinuring niyang sandigan sa gitna ng kanyang pangungulila, ay nakatayo sa kanyang harap na tila isang estranghero. Marcus, darling, listen to me. Hindi mo pwedeng paniwalaan ang isang sirang laruan. Pilit na tawa ni Sofia, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon. That's just a prank. O baka naman ay gawa-gawa lang yan ng batang yan para sirain ako sa paningin mo. Marcus, look at me. You know me. Dahan-dahang lumapit si Sofia kay Marcus. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa braso ng bilyonaryo. Ngunit sa unang pagkakataon, marahas na binawi ni Marcus ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng pag-ibig, kundi ng isang matinding pagdududa na unti-unting nagiging puot. Ang boses na yon, Sofia. Ang boses ng lalaking yon. Kilala ko siya. Mabagal at madiing sabi ni Marcus. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Siya ang dating Draper mo, di ba? Ang Draper na bigla na lang naglaho matapos ang libing ni Claire. Bakit siya ang nasa loob ng robot ng anak ko? I don't know. I swear, I don't know. Sigaw ni Sofia, ang kanyang maskara ng pagiging mahinahong ginang ay tuluyan ng natuklap. Marcus, pinaplano ito ng mga katulong mo. Gusto nilang makuha ang pera mo kaya gumagawa sila ng kwento. That girl, Annie, she's a hacker. She probably recorded that to blackmail us. My God, Marcus, mas maniniwala ka ba sa anak ng katulong kaysa sa akin? Sa kabilang silid,
Nagising si Annie mula sa kanyang mahimbing na tulog dahil sa lakas ng sigawan. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Sofia ay tila mga saksak na nagpapagising sa kanyang diwa. Dahan-dahan siyang bumangon kahit na tila umiikot ang paligid. Ang kanyang ina, si Elena, ay agad na lumapit at niyakap siya ng mahigpit. "Huwag kang lalabas, Annie. Please, huwag kang lalabas," bulong ni Elena. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Nagkakagulo na sila. Baka kung ano ang gawin nila sa atin. Ngunit hindi makapayapa si Annie. Alam niya na ang katotohanang hawak niya ay hindi lamang tungkol sa isang sirang laruan, kundi tungkol sa hustisyang ipinagkait kay Ethan at sa kanyang yumaong ina. Ang bawat pag-atake ni Sofia sa kanyang pagkatao ay hindi na niya ininda. Ang mahalaga ay ang liwanag na dahan-dahang sumisibol sa gitna ng kadiliman ng mansyon. Ito ang golden moment sa gitna ng unos, ang pagyakap ni Elena kay Annie, ang pagkilala sa katapangan ng kanyang anak na kahit sa gitna ng lagnat at panganib ay hindi sumuko. Ang isang simpleng haplos ng ina sa noo ng anak, isang tahimik na pagkilala na ang anak ng katulong ay may dangal na hindi kayang bayaran ng lahat ng ginto ni Marcus. Bumalik ang eksena kay Marcus na ngayon ay hawak na ang robot ng mahigpit. "Sofia, kung wala kang itinatago, bakit ka nanginginig? Bakit tila takot na takot kang pakinggan muli ang boses na ito? I will have this chip analyzed by the best forensic experts. At kapag napatunayan kong may kinalaman ka sa pagkamatay ni Claire." Hindi na natapos ni Marcus ang kanyang sasabihin dahil biglang tumawa si Sofia. Isang tawang puno ng pait at kawalang hiyaan. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging malamig na tila yelo. "Go ahead, Marcus. Analyze it. Pero sa tingin mo ba ay hahayaan kita?" Tila bumubulong na, sabi ni Sofia. "Sa tingin mo ba ay hahayaan kong sirain ng isang basurang laruan ang lahat ng pinaghirapan ko? You are so weak, Marcus. No wonder Claire died leaving you with a freak of a son." Sa isang mabilis na galaw, tinangkang hablutin ni Sofia ang robot mula kay Marcus. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aagawan, marahas na bumukas ang pinto. Si Ethan ay nakatayo doon, hawak ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Ang bata ay hindi umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Sofia. Isang tingin na puno ng paghatol. "You hurt, Mommy." Mahinang ngunit malinaw na sabi ni Ethan. Iyon ang pangalawang pagkakataon na nagsalita siya at ang bawat pantig ay tila isang hatol ng kamatayan sa ambisyon ni Sofia. Napatigil ang lahat, ngunit ang desperasyon ni Sofia ay wala ng hangganan. Kinuha niya ang isang mabigat na display na gawa sa kristal mula sa lamesa at ibinalibag ito sa sahig upang makalikha ng kaguluhan. Bago mabilis na tumakbo palabas ng silid. "Guard! Guard! Hulihin niyo ang mag-inang yan! Ninakawan nila ako!" Sigaw ni Sofia habang tumatakbo patungo sa quarters ng mga katulong. Alam niyang kailangan niyang makuha ang chip bago ito makalabas ng mansyon. Kahit na dumanak pa ang luha ng mga inosente, nanatiling nakatayo si Marcus, tila naging bato. Ang boses ni Ethan ay patuloy na naglalaro sa kanyang pandinig. "You hurt, Mommy." Sa unang pagkakataon, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo sa kanyang isipan. Ang aksidente sa San Lorenzo Drive ay hindi isang malungkot na tadhana. Ito ay isang planadong pagpaslang, ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Sa labas, ang tunog ng papalapit na sasakyan ay narinig. Hindi ito ang pulis. Ito ang mga taong tinawagan ni Sofia kanina. Ang kanyang mga linis kaso na handang gawin ang lahat upang mapanatiling sarado ang mga bibig na nakakaalam ng totoo. Sa mundong ito, ang pinakamabigat na utang ay hindi ang perang hiniram, kundi ang buhay na pilit ibinibigay ng isang ina para sa kanyang anak sa gitna ng nagngangalit na unos. Ang bawat tibok ng puso ni Annie ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Sa loob ng maliit na quarters ng mga katulong,
Ang hangin ay naging masikip at puno ng amoy ng luma at basang kahoy. Nararamdaman niya ang panginginig ng mga kamay ng kanyang ina, si Elena, habang pilit siyang itinutulak sa ilalim ng isang lumang cabinet na puno ng mga pinaglumaang uniforme. Nanay, wag po. Sumama na kayo sa akin. Pabulong na pagsusumamo ni Annie, ang kanyang boses ay halos mapatid dahil sa panghihina. Ang lagnat ay patuloy na nananalaytay sa kanyang katawan, ngunit ang takot para sa kanyang ina ay mas matindi pa sa anumang sakit. Huwag kang maingay, Annie. Manatili ka rito. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Tugon ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katapangan na tanging isang ina lamang ang nakakaalam. Isang desisyon na itaya ang sarili para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa labas, ang tunog ng marahas na pagbalandara ng pinto ng main house ay umalingaw-ngaw hanggang sa kanilang dako. Naririnig ni Annie ang matatalas na utos ni Sofia. Hulihin ninyo ang mag-inang yan. Ninakawan nila ang pamilya de Vera. Huwag ninyong hahayaang makatakas. Ang boses ni Sofia ay tila isang laso na kumakalat sa buong paligid. Ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang baluktutin ang katotohanan. Ang maling paniniwala ng mga gwardya ay naging sandata ni Sofia. Sa kanilang paningin, si Elena at Annie ay mga kawatan, hindi biktima. Ito ang utang na loob, na baligtad. Ang katapatan ng mga tauhan sa mansyon ay ginagamit upang saktan ang mga inosente. Naririnig ni Annie ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng kanilang pinto. Hindi ito ang regular na tunog ng mga gwardiya ng mansyon. Ito ay mas mabigat, mas mabilis, at mas nakakatakot. Ang mga cleaners ni Sofia ay narito na. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa semento ay nagpadala ng matinding kaba sa dibdib ni Annie. Nasaan ang Chip? Nasaan ang batang iyon? Isang malakas na tinig ng lalaki ang bumasag sa katahimikan ng quarters. Nakita ni Annie mula sa maliit na siwang ng cabinet kung paano hinarap ni Elena ang dalawang lalaking nakaitim. Ang kanyang ina, na dati ay laging nakayuko at mapagkumbaba, ngayon ay nakatayo ng tuwid. Walang sandata si Elena, tanging ang kanyang dangal at ang pagmamahal sa kanyang anak. Wala rito ang anak ko. Umalis kayo sa silid na ito. Sigaw ni Elena. Isang matunog na sampal ang sumalubong sa kanyang ina. Naging sanhi upang mapaupo si Elena sa sahig. Nanay! Halos mapahiyaw si Annie, ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang sariling bibig. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila kumukulong tubig. Ang makita ang kanyang ina na sinasaktan ng dahil sa kanya ay isang uri ng internal crumbling na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Sa gitna ng karahasang ito, isang munting kamay ang humawak sa dulo ng cabinet mula sa kabilang dako. Si Ethan. Paano nakarating ang bata roon nang hindi napapansin? Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim. Hawak ang isang maliit na flashlight na hindi niya binubuksan. Sa kabila ng panganib, hindi iniwan ni Ethan si Annie. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng takot at karahasan, ang dalawang bata ay nagkaisa sa isang tahimik na pangako. Ibinigay ni Ethan kay Annie ang isang maliit na sipol, isang laruan na ginagamit niya noon upang tumawag ng atensyon. Isang senyales na hindi sila susuko. Ngunit ang galit ng mga tauhan ni Sofia ay lalong tumindi. Kung ayaw mong magsalita, baka ang apoy ang magpaamin sa'yo. Naririnig ni Annie ang tunog ng pagtapon ng isang bote at ang amoy ng gas ay biglang kumalat. Sa main house, pilit na kumakawala si Marcus mula sa mga tauhan ni Sofia na humaharang sa kanya. Sofia, itigil mo ito! Pulis ang dapat humawak dito, hindi ang mga tauhan mo. Sigaw ni Marcus, ngunit si Sofia ay nakangisi lamang habang hawak ang kanyang cellphone, tila tinatamasa ang bawat sandali ng kanyang paghihiganti.
Masyado ka ng malambot, Marcus. Hayaan mong tapusin ko ang sinimulan ko 10 taon na ang nakalilipas. Malamig na tugon ni Sofia. Bumalik ang eksena sa quarters. Nakita ni Annie ang pagkislap ng isang lighter. Ang maliit na apoy na yon ay tila isang dambuhala sa kanyang paningin. Ang kanyang ina ay pilit na bumabangon, humahawak sa binti ng isa sa mga lalaki upang pigilan ito. Annie, tumakbo ka na. Ethan, ilabas mo siya rito. Sigaw ni Elena sa huling pagkakataon. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng bote ang narinig at ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa pintuan ng kanilang silid. Ang usok ay nagsimulang pumasok sa ilalim ng cabinet, dahilan upang mahirapan si Annie sa paghinga. Sa gitna ng naglalagablab na panganib, isang katanungan ang pilit na bumabagabag sa isipan ni Annie. Mas pipiliin ba niyang manatiling nakatago at panoorin ang kanyang ina na magsakripisyo o lalabas siya at itataya ang chip na tanging alas nila laban kay Sofia? Habang ang apoy ay lalong lumalapit, narinig ni Annie ang isang boses mula sa labas. Isang pamilyar na boses na hindi niya inaasahang marinig sa gabing iyon. Isang boses na maaaring maging tagapagligtas o maging mitya ng kanilang kamatayan. Sa loob ng madilim na atik na ito, hindi ang mga daga o ang amoy ng luma at alikabok ang dapat naming katakutan, kundi ang boses ng taong dapat sana ay nagbibigay sa amin ng kanlungan. Ang bawat paghinga ni Annie ay tila isang pakikipaglaban sa hangin. Sa loob ng masikip at masukal na atik ng mansyon, kung saan ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa butas ng bubungan, yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa tabi niya, si Ethan ay nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim, gaya ng isang pusang naghahanap ng katarungan. Sa pagitan nilang dalawa, nakapatong ang robot, ang kanilang tanging saksi, ang kanilang tanging pag-asa. Nanginginig ang mga kamay ni Annie habang pilit na isinisiksik ang chip sa huling pagkakataon. Kailangan nating marinig ang dulo, Ethan. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari kay mami mo. Bulong ni Annie, ang kanyang boses ay paos at halos maglaho sa tindi ng lagnat na muling bumabalot sa kanyang katawan. Ramdam ni Annie ang init ng palad ni Ethan nang hawakan nito ang kanyang noo. Sa gitna ng takot, sa gitna ng pagiging anak ng katulong at tagapagmana, doon sila nagtagpo sa isang antas na walang halaga ng salapi ang makakatumbas. Kumuha si Ethan ng isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa at maingat na pinunasan ang pawis sa mukha ni Annie. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali ng wagas na pagmamalasakit sa gitna ng isang bahay na puno ng kasinungalingan. Walang salita. Ngunit ang tingin ni Ethan ay nagsasabing, hindi kita pababayaan. Sa sandaling iyon, ang atik na dati ay kinatatakutan ni Annie dahil sa dilim ay naging pinakaligtas na lugar sa mundo dahil nandoon ang tanging taong tumitingin sa kanya bilang isang kapantay, hindi bilang isang basura. Annie, listen. I'm scared, pero I'm here for you. Mahinang sabi ni Ethan. Ang kanyang Taglish ay tila isang musika sa pandinig ni Annie. Isang patunay na ang batang matagal nang naging piping saksi ay handa ng lumaban. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang napunit. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos sa lumang hagdan ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong atik. Ang bawat hakbang ay tila isang pagbilang ng oras patungo sa kanilang katapusan. Hindi iyon ang hakbang ni Marcus. Iyon ay ang matitinis na tunog ng high heels ni Sofia na sinasabayan ng mabagal at nakakatakot na pagkaladkad ng kung anong mabigat na bagay. Pagkatapos ay dumating ang amoy, matapang, masangsang at nakakahilo, ang amoy ng gaas. Annie, Ethan, alam kong nandyan kayo sa loob. Ang boses ni Sofia ay tila isang malambing na kanta ng kamatayan mula sa kabila ng pinto. Don't make this harder for everyone. Ibigay niyo lang sa akin ang chip at hahayaan ko kayong lumabas. I promise, hindi ko sasaktan ang nanay mo, Annie. Just give it to me.
Nanginginig na niyakap ni Annie si Ethan. Alam niya ang estilo ni Sofia, ang gaslighting na sining ng pagpapaamo bago ang huling pagsakmal. Alam niyang walang katotohanan sa mga pangako nito. Huwag kayong maniwala sa kanya. Bulong ng isang boses sa isipan ni Annie. Narinig nila ang mahinang tunog ng pagtapon ng likido sa ilalim ng pinto. Ang gaas ay dahan-dahang gumagapang sa sahig, tila isang itim na ahas na handang manuklaw. Ang amoy ay lalong tumitindi, sumasakal sa kanilang mga baga. Ayaw niyo talagang lumabas? Fine, sabi ni Sofia. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Puno na ito ng purong puot. Kung ayaw niyong ibigay ang chip, isasama ko na kayo sa paglalaho ng mga alaala ng babaeng iyon. Marcus will think it's just another tragic accident. Isang sirang kable, isang mitsa, at tapos na ang problema ko. Narinig ni Annie ang tunog ng pagkiskis ng isang lighter. Isang maliit na kislap ng liwanag ang sumilip sa ilalim ng pinto. Sapat na upang makita ang takot sa mga mata ni Ethan. Wait! Sofia, don't! Sigaw ni Annie. Ngunit huli na. Isang malakas na tunog ng pagliyab ang narinig at ang kulay asul at orange na apoy ay mabilis na gumapang mula sa pintuan patungo sa mga lumang gamit sa loob ng attic. Ang usok ay mabilis na bumalot sa paligid, nilulunod ang kanilang paningin. Sa gitna ng nagsisimulang paglagablab, isang tanong ang nagpapatibok sa puso ni Annie. Mayroon pa bang paraan upang makatakas sa impyernong ito? O ang chip na naglalaman ng katotohanan ang magiging mitya ng kanilang huling hantungan? Biglang, sa gitna ng usok, nakita ni Annie ang isang maliit na lagusan. Sa dulo ng attic, isang lumang bintana na matagal nang nakapakit. Ngunit bago pa sila makakilos, isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak, humaharang sa kanilang tanging daan palabas. Sa gitna ng naglalagablab na impyernong ito, hindi ang init ng apoy ang pumapatay sa akin, kundi ang takot na baka ito na ang huling pagkakataon na mahahawakan ko ang kamay ng tanging taong naniwala sa isang tulad ko. Ang bawat paglanghap ni Annie ay tila isang pag-inom ng kumukulong tingga. Ang makapal at maitim na usok ay dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng attic, ginagawang isang malaking pugon ang dating taguan ni Annie at Ethan. Ang bawat pag-ubo ni Ethan ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa pandinig ni Annie. Nagpapaalala sa kanya na ang oras ay mabilis na nauubos, gaya ng mga tuyong kahoy na nilalamon ng apoy sa pintuan. Ethan, dito, sa bintana, sigaw ni Annie. Ang kanyang boses ay paos at basag. Pilit nilang itinulak ang malaking cabinet na humarang sa maliit na bintana. Ngunit ang bigat nito ay tila kasing bigat ng tadhana na ayaw silang palayain. Ang init sa kanilang likuran ay lalong tumitindi. Nararamdaman ni Annie ang pagkapaso ng kanyang balat sa bawat pagdila ng apoy sa mga lumang kurtina sa paligid. Ang tunog ng paglamutak ng apoy sa tuyong kahoy ay tila isang dambuhalang humahalakak sa kanilang kawalan ng kapangyarihan. Sa gitna ng desperasyon, nakita ni Annie ang robot na nakahiga sa sahig, bahagyang nadidilaan na ng apoy. Hindi siya nag-atubili. Sa kabila ng panganib na mabaon sa nagbabagang kisame, gumapang siya pabalik upang makuha ang laruan. Annie, no! Huwag na! Sigaw ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikita ang isang malaking bahagi ng kisame na dahan-dahang bumibigay sa itaas ni Annie. Ito ang ngab ng sakripisyo. Ang sandali kung saan ang sariling kaligtasan ay kinalimutan ni Annie para sa isang bagay na alam niyang tanging makapagliligtas sa dangal ni Ethan at sa alaala ng kanyang ina. Nang mahawakan niya ang robot, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng nagbabagang kahoy ang narinig sa mismong pwesto kung saan siya galing kanina. Ang mga spark ng apoy ay tumalsik sa kanyang braso, nagiiwan ng matitinding pasma
Ngunit hindi binitiwan ni Annie ang robot. Nang makabalik siya kay Ethan, ang bata ay umiiyak na. Hindi dahil sa takot sa apoy, kundi dahil sa pagmamalasakit sa kanya. Sa gitna ng usok at panganib, hinawakan ni Ethan ang mukha ni Annie gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Bakit mo ginawa yon? You could have died. Pagsusumamo ni Ethan, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng trahedya. Sa ilalim ng nagbabagang kisame, ipinatong ni Annie ang kanyang noo sa noo ni Ethan. Dahil ang boses ni Mommy mo ang tanging magsasabi ng totoo, Ethan, at hindi ko hahayaang mawala yun, gaya ng pagkawala ng lahat sa amin. Sa labas, sa ibaba ng mansyon, ang kaguluhan ay abot langit. Nakita ni Elena ang apoy na nagmumula sa atik at mabilis siyang kumawala sa mga tauhan ni Sofia. Sa kabila ng kanyang mga sugat mula sa pagkakasampal at pagkakait sa kanya kanina, tumakbo siya patungo sa main house. Ang mga bata, ang anak ko, Marcus, iligtas mo ang anak mo. Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Pilit na ginigising ang natutulog na katarungan sa puso ni Marcus. Napatigil si Marcus sa gitna ng sala. Nang makita niya ang usok na nagmumula sa atik, tila isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Sofia, na ngayon ay tahimik na nakatayo. Ang mukha ay walang emosyon, habang pinapanood ang naglalagablab na bahagi ng kanyang sariling mansyon. Ikaw, bulong ni Marcus, ang kanyang boses ay puno ng puot, na mas matindi pa sa apoy. Ikaw ang gumawa nito. Mabilis na tumakbo si Marcus paakyat ng hagdan, hindi alintana ang init at usok na nagsisimulang bumaba sa pasilyo. Bawat hakbang niya ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat taon na binaliwala niya ang kanyang anak. Sa bawat sandali na naniwala siya sa mga lason ni Sofia. Bumalik ang eksena sa atik. Nagtagumpay sina Annie at Ethan na mabasag ang salamin ng maliit na bintana gamit ang isang lumang silya. Ang sariwang hangin na pumasok ay tila isang himala, ngunit ang apoy ay lalong lumakas dahil sa oxygen. Ethan, mauna ka na. Tumalon ka sa bubong ng garahe. Maabot mo yon. Utos ni Annie habang pilit na itinutulak ang bata sa bintana. No, sabay tayo, Annie. I won't leave you here. Sagot ni Ethan, mahigpit na kumakapit sa kamay ng dalagita. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagguho ang narinig mula sa likuran nila. Ang tanging sahig na kinatatayuan ni Annie ay nagsimulang bumigay. Sa isang mabilis na desisyon, marahas na itinulak ni Annie si Ethan patungo sa bintana, habang siya ay naiwan sa loob ng silid na unti-unti nang nilalamon ng apoy. Annie! Ang huling sigaw ni Ethan bago siya bumagsak sa ligtas na bahagi ng bubong. Naiwan si Annie sa loob, ang robot ay yakap pa rin niya. Ang sahig ay tuluyan nang naglaho sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang siya ay dahan-dahang nahuhulog sa gitna ng naglalagablab na usok, isang huling mensahe ang biglang lumabas mula sa robot na kanyang yakap. Isang boses na hindi kailanman narinig ni Marcus. Isang boses na naglalaman ng huling habilin ni Claire. Marcus, alagaan mo ang ating anak. Huwag kang magtitiwala kay... Ang boses ay naputol nang tumama ang katawan ni Annie sa nagbabagang mga labi sa ibaba. Ang huling nakita ni Annie bago dumilim ang lahat ay ang anino ng isang lalaking pilit na sumusugod sa gitna ng apoy. Tinatawag ang kanyang pangalan. Hayaan mo na ang batang yan, Marcus. Isang dumilang siya na dapat nang maglaho kasama ng mga alaala ng nakaraan. Iligtas mo ang sarili mo. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa gitna ng naglalagablab na ingay ng apoy. Ngunit para kay Marcus, ang mga salitang yon ay hindi na boses ng isang kasintahan, kundi isang ingay na nakakasulasok sa pandinig. Sa gitna ng makapal na usok, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa tumpok ng nagbabagang kahoy kung saan huling nakitang nahulog si Annie. Sa bawat segundong lumilipas, ang maling paniniwala
na binuo ni Marcos sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang natutupok ng apoy. Ang batang itinuring niyang banta, ang anak ng katulong na inakala niyang manggaganso, ay ang siya palang huling depensa ng kanyang anak. Sa ilalim ng mga nagbabagang labi, nakita ni Marcos ang isang maliit na kamay, marumi, puno ng uling, ngunit mahigpit pa ring nakakapit sa leeg ng sirang robot. Ang internal crumbling ni Marcos ay mas masakit pa kaysa sa hapdi ng apoy na dumidila sa kanyang balat. Ang bawat pag-ubo niya ay tila isang pagsisisi na lumalabas mula sa kanyang baga. Sa isang marahas na kumpas, hinalukay ni Marcos ang mga nagbabagang kahoy, hindi alintana ang pagkapaso ng kanyang mga palad. Nang maiangat niya ang katawan ni Annie, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bata ay wala ng malay. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng itim na uling. Ngunit sa kanyang dibdib, ang robot ay nanatiling ligtas. Annie, gumising ka! Please, bata, gumising ka! Pagsusumamo ni Marcos, ang kanyang boses ay basag at puno ng lalong matinding pighati. Eksaktong sa sandaling iyon, ang robot na yakap ni Annie ay muling gumalaw. Dahil sa init ng apoy, ang sirang circuit board nito ay tila nagkaroon ng huling hininga ng buhay. Ang boses na lumabas ay hindi na putol-putol. Ito ay malinaw, malambing, at puno ng lungkot. Ang boses ni Claire, ang yumaong asawa ni Marcos. Marcos, mahal ko, kung naririnig mo ito, protektahan mo si Ethan. Sofia, siya ang nagputol ng preno. Huwag mo siyang hahayaang saktan ng anak natin. Mahal ko kayo. Ang bawat salita ni Claire ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Marcos. Napatigil ang lahat. Maging ang mga bumbero, nakasasapit lang, ay napatigil sa gulat. Ang katotohanan ay hindi lamang narinig, kundi naramdaman ng bawat taong naroroon. Ang boses mula sa kabilang buhay ay nagbigay ng hatol na hindi kayang baluktutin ng anumang yaman. Tumingin si Marcos kay Sofia, na ngayon ay nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang mukha ay putla pa sa isang bangkay. Ang golden moment ng kabanatang ito ay hindi ang pagligtas sa bata, kundi ang sandali na binuhat ni Marcos si Annie patungo kay Ethan. Sa gitna ng kaguluhan, inabot ni Marcos ang kamay ng kanyang anak. Son, I'm sorry, I'm so sorry. Bulong ni Marcos habang humihikbi. Isang bagay na hindi nakita ng sino man sa loob ng maraming dekada. Ang bilyonaryong kasing tigas ng bato ay tuluyan ng gumuho sa harap ng kabayanihan ng isang batang walang-wala. Dinala si Annie sa ambulansya, kasunod si Elena na hindi tumitigil sa pag-iyak at pagdarasal. Habang pinapanood ni Ethan ang paglayo ng ambulansya, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Ang bata ay hindi na tumalikod. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Marcos sa mga mata, isang tingin na puno ng pag-asa at pagpapatawad. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Sofia ay hindi pa tapos. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, habang ang lahat ay nakatuon sa mga biktima, dahan-dahan siyang umatras patungo sa kanyang sasakyan. Ang chip, ang orihinal na chip na naglalaman ng mas marami pang ebidensya ay hindi pa rin niya nakuha. At alam niya, hanggat buhay si Annie, ang kanyang kalayaan ay nasa panganib. Hindi pa tayo tapos, Marcos. Kung mawawala ako, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Bulong ni Sofia bago mabilis na pinasibat ang kanyang sasakyan sa gitna ng dilim. Sa loob ng ospital, ang mga doktor ay nagmamadaling ipasok si Annie sa emergency room. Ang kanyang puso ay mahina na ang tibok at ang bawat aparato na nakakabit sa kanya ay naglalabas ng mga tunog na tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang buhay. Ang tanong na nagiwan ng pait sa lahat, sapat ba ang paggising ni Marcos para iligtas ang buhay na itinaya para sa kanyang pamilya? O huli na ang lahat para sa batang nagturo sa kanya kung paano muling magmahal? Ang bawat tunog ng monitor sa loob ng silid na ito ay tila isang malakas na paghatol sa aking pagkatao.
Bawat guhit ng berde sa screen ay paalala na ang buhay ng isang inosenteng bata ay nakasalalay sa isang hibla ng pag-asang ako mismo ang dahan-dahang naggupit. Nakatayo si Marcos sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang mga kamay na nakabalot sa benda ay nakadikit sa malamig na salamin. Sa loob, makikita ang maliit na katawan ni Annie na halos malunod sa dami ng mga tubo at aparatong nakakabit sa kanya. Ang puting kumot ay tila mas lalong nagpapatingkad sa itim na marka ng mga paso sa kanyang braso. Mga markang nakuha niya dahil sa pagliligtas sa alaala ng isang babaeng hindi naman niya kadugo. Sa tabi ni Marcos, nakaupo sa sahig si Elena. Wala na itong luha. Tila natuyo na ang balon ng kanyang pighati. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa kanyang mga palad na magaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho. Sa unang pagkakataon, hindi lumapit si Marcos bilang isang amo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Elena. Ang kanyang tuhod ay tumama sa malamig na semento ng ospital. Elena, patawarin niyo ako. Halos pabulong na sabi ni Marcos. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pait, na mas matindi pa sa anumang gamot. Lahat ng yaman ko, lahat ng kumpanya ko, walang kwenta ang lahat ng yon dahil hindi ko nagawang protektahan ang batang itinuring kaming pamilya. Ito ang kanilang golden moment. Ang sandali na ang pader ng antas sa lipunan ay tuluyang gumuho. Inabot ni Elena ang nanginginig na kamay ni Marcos at pinisili ito. Sir Marcos, hindi po pera ang kailangan ni Annie. Ang kailangan niya ay makitang maayos kayo ni Ethan. Iyon lang naman ang laging sinasabi niya sa akin, na sana maging masaya na ang batang hindi marunong tumawa. Habang nagaganap ang paghihilom ng mga pusong sugatan sa ospital, sa madilim na bahagi ng isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, ang lason ay patuloy na kumakalat. Si Sofia ay nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng anino. Hawak niya ang isang burner phone. Ang kanyang mga kuko ay lalong bumaon sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Siguraduhin mong hindi siya magigising. Madiing utos ni Sofia sa taong nasa kabilang linya. Kung kailangang pasukin ang ospital, gawin mo. Hanggat humihinga ang batang iyan, may boses na magtuturo sa akin. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan dahil lang sa isang anak ng katulong. Ang maling paniniwala ni Sofia na kaya niyang takasan ang lahat ay nagtulak sa kanya sa huling yugto ng kanyang kabaliwan. Hindi lamang ang ebidensya ang gusto niyang burahin, kundi ang mismong buhay na naglakas loob na tumayo laban sa kanya. Samantala, sa loob ng silid ni Annie, dahan-dahang lumapit si Ethan. Hawak niya ang robot na kahit sunog na ang ilang bahagi ay maingat na nilinis ni Marcos kanina. Inilagay ni Ethan ang robot sa tabi ng una ni Annie. Sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ang narinig. Hindi mula sa makina, kundi mula sa labi ni Annie. Chip! Ang chip! Mahinang bulong ni Annie sa gitna ng kanyang pagkahibang sa lagnat. Napatitig si Ethan. Ang chip na nasa loob ng robot ay narinig na ni Marcos. Ngunit bakit tila may iba pang gustong sabihin si Annie? Sa sandaling iyon, napansin ni Ethan na may nakakuyom sa maliit na bulsa ng suot na damit ni Annie. Isang piraso ng papel na nakuha niya mula sa ilalim ng desk ni Sofia bago sumiklab ang sunog. Dahan-dahang kinuha ni Ethan ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang dokumento ng pag-aampon at isang testamento na matagal nang binago. Ang katotohanan tungkol sa San Lorenzo Drive ay dulo pa lamang ng malaking kasinungalingan ni Sofia. Ngunit bago pa makatawag ng tulong si Ethan, ang tunog ng pagbukas ng pinto ng ICU ay narinig. Isang lalaking nakasuot ng pangdoktor, ngunit may mga matang puno ng panganib ang pumasok. Hindi ito ang regular na doktor ni Annie. May hawak siyang syringe na puno ng isang malinaw na likido at ang kanyang mga hakbang ay tila isang pagbilang ng natitirang sandali ng buhay ng dalagita.
time for your medicine, little girl. Malamig na sabi ng lalaki. Napatayo si Ethan. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Ang tanging sandata niya ay ang kanyang boses na kakahanap pa lang niya. Sino ka? Stay! Stay away from her! Sigaw ni Ethan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hallway. Patayin mo na siya! Tapusin mo ang buhay ng batang yan bago pa niya tuluyang wasakin ang mundo ko. Ang boses ni Sofia sa kabilang linya ng telepono ay tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno, puno ng lason at kawalang hiyaan. Sa loob ng silid ng ospital, ang lalaking nagpapanggap na doktor ay dahan-dahang itinaas ang syringe. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang makinang nakaprograma upang pumatay. Sa bawat paglapit ng karayom sa swero ni Annie, ang maling paniniwala ni Sofia na kaya niyang burahin ang katotohanan ay abot langit. Ngunit hindi niya inaasahan ang isang munting hadlang. Ang batang matagal niyang minaliit. Stay away from her! Guards! Papa! Tulong! Ang sigaw ni Ethan ay umalingaw-ngaw sa malinis at maputing pasilyo ng ospital. Ang kanyang boses, na dati ay tila isang munting bulong, ngayon ay isang makapangyarihang sandata na humihingi ng katarungan. Mabilis na hinarang ni Ethan ang kanyang sariling katawan sa pagitan ng kama ni Annie at ng salarin. Ang dokumentong nahanap niya ay mahigpit niyang nayakap sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang internal crumbling ni Ethan ay naglaho, napalitan ng isang uri ng katapangan na tanging pag-ibig at malasakit lamang ang makapagbibigay. Bumukas ang pinto nang may matinding lakas. Si Marcus, na kanina ay nakaluhod sa harap ni Elena, ay sumugod sa loob. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay tila isang hudyat ng digmaan. Nang makita ni Marcus ang lalaking may hawak na syringe sa itaas ng kanyang anak at ni Annie, ang bilyonaryong dati ay laging kalmado ay naging isang dambuhala. Huwag mong susubukang hawakan ang mga anak ko. Ang sigaw ni Marcus ay tila isang pag-ungol ng isang sugatang leon. Sa isang mabilis na galaw, sinunggaban ni Marcus ang braso ng salarin. Ang tunog ng pagkabali ng mga buto ay hindi narinig. Ngunit ang ungol ng sakit ng lalaki ay sapat na upang malaman ang tindi ng puwersa ni Marcus. Ang syringe ay nahulog at nabasag sa sahig. Ang likido ay kumalat sa puting semento, gaya ng mga pangarap ni Sofia na unti-unti nang naglalaho. Habang pinapatumba ni Marcos ang salarin, si Elena ay mabilis na lumapit kay Annie. Pilit na sinusuri ang kalagayan ng anak sa gitna ng kanyang panginginig. Annie? Anak, nandito na si nanay. Ligtas ka na. Bulong ni Elena. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa maputlang pisngi ni Annie. Ito ang golden moment. Sa gitna ng gulo at panganib, nagtagpo ang dalawang pamilya na dati ay pinaghihiwalay ng isang makapal na pader ng pera at antas. Si Marcus, na ngayon ay hinihingal at puno ng galit, ay tumingin kay Ethan na nanginginig pa rin habang hawak ang dokumento. Papa, look, nanginginig na iniabot ni Ethan ang papel. Nang basahin ni Marcus ang nakasulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Hindi lamang ito tungkol sa aksidente ni Claire. Ang dokumento ay isang kasunduan sa pagitan ni Sofia at ng isang sindikato. Si Sofia pala ay hindi kailanman naging isang mayamang heredera gaya ng ipinakilala niya. Siya ay isang professional na con artist na ang tanging layunin ay ubusin ang yaman ng mga De Vera at unti-unting lasunin si Claire upang makuha ang posisyon nito. Diyos ko! Lahat ng ito, ang buong buhay ko sa nakalipas na mga taon ay isang malaking kasinungalingan. Bulong ni Marcus, ang kanyang tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Sa labas ng ospital, ang tunog ng papalapit na sirena ng mga pulis ay tila isang kanta ng pagtatapos para kay Sofia. Habang ang mga gwardya ni Marcus ay kinukorner ang kanyang sasakyan sa parking lot, nakita ni Sofia sa side mirror ang unti-unting paglapit ng katarungan.
Hindi ako pwedeng matalo ng isang batang katulong. Sigaw ni Sofia habang marahas na pinapatakbo ang sasakyan, pilit na sumasagasa sa kahit anong harang. Ngunit ang kanyang karma ay mabilis na humabol. Ang sasakyan ni Sofia ay sumalpok sa isang malaking poste. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin at pagyupi ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Bumalik ang eksena sa loob ng silid. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang idinilat ni Annie ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa, ngunit ang unang nakita niya ay ang mukha ni Ethan na nakangiti sa gitna ng mga luha at ang kamay ng kanyang ina na mahigpit na nakahawak sa kanya. Nasaan ang robot? Mahinang tanong ni Annie. Inabot ni Marcus ang sirang robot mula sa mesa at inilagay ito sa kamay ni Annie. Nandito na, Annie. Salamat sa'yo. Narinig ko na ang boses niya. Salamat sa pagliligtas sa pamilya ko. Sa sandaling iyon, ang bawat pasakit, bawat sampal, at bawat pag-aalipusta na naranasan ni Annie ay tila naglaho. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan ng paghilom ng isang sugatang tahanan. Ngunit bago pa man lubos na makahinga ang lahat, isang huling tunog ang narinig mula sa robot, isang tunog na hindi nila inaasahan. Ang chip ay tila may huling itinatagong mensahe, isang mensaheng hindi galing kay Claire, kundi galing sa ama ni Marcus na matagal na ring pumanaw. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat ng yaman ni Marcus? At anong sikreto pa ang nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng mansyong De Vera? Ang tunay na kayamanan ng isang tahanan ay hindi nasusukat sa kislap ng mga kristal na dekorasyon o sa kapal ng mga pader na gawa sa bato, kundi sa tibay ng pagmamahalan na nananatili kahit dumaan ang pinakamalupit na unos. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumasok sa bintana ng bagong ayos na sala ng mansyon. Tila isang mainit na haplos na nagpapalaya sa bawat sulok mula sa alaala ng madilim na usok. Wala na ang amoy ng gaas at sunog. Napalitan na ito ng bango ng sariwang bulaklak ng sampagita na pinitas ni Elena mula sa hardin. Sa gitna ng silid, nakaupo si Annie sa isang komportableng silya. Ang kanyang mga sugat ay may mga benda pa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa sigla. Sa tabi niya, hindi humihiwalay si Ethan. Ang bata ay abala sa pagpapakita kay Annie ng kanyang mga bagong guhit. Mga larawan ng dalawang batang magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Ang katahimikan ni Ethan ay wala na. Pinalitan na ito ng mga kwento at tawanan na tila isang himalang nagpabago sa buong kapaligiran. Lumapit si Marcus, bit-bit ang sirang robot na ngayon ay maingat na inilagay sa loob ng isang glass case. Tumingin siya sa dalawang bata nang may ngiting puno ng kapayapaan. Annie, Ethan, may huling bahagi ang chip na nahanap ninyo. Isang mensaheng itinago ng aking ama, si Lolo Severino, na ngayon ko lang naintindihan. Sabi ni Marcus, ang kanyang boses ay malumanay at puno ng respeto. Nang pindutin ni Marcus ang isang button sa tabi ng case, isang baritono at matandang boses ang umalingaw-ngaw sa sala. Marcus, anak, alam kong sa oras na mapakinggan mo ito, maaaring naliligaw ka na sa tindi ng yaman at kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, ang mansyong ito ay itinayo ko hindi para sa akin, kundi para sa mga taong magtatapat sa pamilya De Vera. Ang bahagi ng lupang kinatatayuan ng quarters ay sadyang nakalaan sa pangalan ni Elena at ng kanyang pamilya bilang pasasalamat sa kanilang katapatan. Huwag mong hahayaang mabulag ka ng mga taong ang hangad lang ay ang iyong ginto. Napatigil ang lahat. Ang internal crumbling ni Marcus ay tuluyan ng nagbunga ng isang bagong pagkatao. Ang katotohanan ay mas malalim pa sa inaakala nila. Si Sofia na ngayon ay nasa ilalim na ng mahigpit na pagbabantay ng mga awtoridad sa ospital habang nagpapagaling sa kanyang mga pinsala ay wala nang magagawa. Ang kanyang mga kaso ng pagpatay, panloloko at arson ay sapat na upang mabulok siya
sa kulungan habang buhay. Ang kanyang gaslighting ay natalo ng katapatan ng isang batang inakala niyang walang boses. Ito ang golden moment ng kabanatang ito. Ang sandali na lumapit si Marcus kay Elena at iniabot ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupa at ang mga papeles para sa pag-aaral ni Annie sa pinakamahusay na paaralan sa bansa. Elena, hindi ito kabayaran. Ito ay katarungan. Sabi ni Marcus, ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Hindi na kayo mga katulong dito. Kayo ay bahagi na ng pamilyang ito. Kung papayag kayo, mananatili kayo rito. Hindi sa quarters, kundi sa loob mismo ng mansyon, bilang mga kasama namin sa pagbuo ng bagong simula. Napahagulgol si Elena, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Niyakap niya si Annie ng mahigpit, damang-dama ang utang na loob, na ngayon ay nagmula na sa puso ng kanilang amo. Ang bawat hirap, bawat pag-aalipusta, at bawat sakripisyo ay nagbunga ng isang buhay na higit pa sa kanilang pinangarap. Nanay, tingnan mo. Nakangiti na si Ethan. Bulong ni Annie habang nakatingin sa kaibigang masayang naglalaro. Habang papalubog ang araw sa dapit hapon, ang mansyong de Vera ay hindi na isang malamig na palasyo ng mga lihim. Ito ay naging isang tahanan, isang kanlungan kung saan ang tinig ng katotohanan ay kailanman hindi na muling tatahimik. Ang robot sa glass case ay nanatiling nakatitig sa kanila, tila isang piping bantay na nagpapaalala na ang pinakamaliit na tinig ang madalas na may pinakamalakas na mensahe ng pag-ibig. Ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghilom, nag-iiwan ng mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanilang katapangan. Sa gitna ng tawanan ni Annie at Ethan, alam ng lahat na ang bukas ay hindi na puno ng takot, kundi ng pag-asa na kasing liwanag ng bukang liwayway. Lumipas ang maraming taon at ang bakuran ng mansyong de Vera ay hindi na muling nakarinig ng mga sigaw ng pighati o ang amoy ng usok ng puot. Sa halip, ang hangin ay puno na ng halimuyak ng mga namumukadkad na rosas at ang masayang huni ng mga ibon sa itaas ng malalagong puno ng nara. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang basbas. Nagbibigay ng kinang sa itim na toga na suot ni Annie habang siya ay nakatayo sa gitna ng kanilang hardin. Engineer Annie Rose Magbanua, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Dahan-dahang lumingon si Annie at nakita niya si Ethan. Ang dating batang payat at laging nakayuko ay isa na ngayong matikas na binata, may tiwala sa sarili, at ang pinakamahalaga sa lahat, may tinig na hindi na muling matatahimik. Hawak ni Ethan ang isang buke ng mga puting lila, ang kanyang paboritong bulaklak. Ang bawat hakbang ni Ethan patungo sa kanya ay tila isang paglalakad sa isang mahabang tulay na nagmula sa dilim patungo sa liwanag. Congratulations, Annie. I knew you could do it. Sabi ko naman sa'yo, you were born to build things, hindi lang basta mag-ayos ng mga sirang robot. Nakangiting sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at lalim. Natawa ng bahagya si Annie, isang tawang nagmumula sa isang pusong wala nang dalang pait. Salamat, Ethan. Pero alam mo, kung hindi dahil sa robot na yon, baka hindi natin nahanap ang daan palabas sa dilim. Tumingin silang dalawa sa dako ng balkonahe kung saan nakatayo sina Marcus at Elena. Ang kanyang ina ay nakasuot ng isang disenteng kasuotan. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot o pagkakait, kundi puro kapayapaan at dangal. Si Marcus naman, na ang buhok ay bahagyang pinaputi na ng panahon, ay nakahawak sa balikat ni Elena ng may malalim na respeto. Hindi na sila amo at katulong, sila ay naging katuwang sa pagpapalaki ng dalawang batang nagligtas sa kanilang pamilya. Ang tanong tungkol sa pagpapatawad ay matagal nang nasagot ng panahon. Napatawad na ni Marcus ang kanyang sarili, hindi sa pamamagitan ng pagkalimot, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng tama sa bawat araw na lumilipas. Napatawad na rin ni Annie at Elena ang lahat ng pasakit na dinanas nila
Dahil naunawaan nilang ang bawat latay ng nakaraan ay siyang nagpatibay sa pundasyon ng kanilang kasalukuyan. Si Sofia, ang kanyang pangalan, ay naging isang babala na lamang sa mga pahina ng kasaysayan, isang paalala na ang kasamaang itinanim sa dilim ay kailanman hindi magbubunga ng liwanag. Nakahanda na ang lahat sa loob, Annie. Your mom cooked your favorite sinigang. Yaya ni Ethan habang inaalalayan si Annie patungo sa loob ng mansyon. Bago pumasok, sandaling huminto si Annie sa harap ng glass case sa sala. Doon, ang sirang robot ay nananatiling nakalagak. Wala na itong boses, wala na itong chip, ngunit ang hitsura nito ay sapat na upang magkwento ng isang dakilang sakripisyo. Hinaplos ni Annie ang salamin, isang tahimik na pasasalamat sa piping saksi ng kanilang pakikipaglaban. Natagpuan na nila ang tunay na binien. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan ng gulo, kundi ang katahimikan ng isang budhing malinis at isang pusong puno ng pag-ibig. Ang bayhawk na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang pinakamaliit na tinig, kapag hinaluan ng katapatan at malasakit, ay kayang magpabagsak sa pinakamataas na pader ng kasinungalingan. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya mong ibigay, kundi sa kung ano ang handa mong itaya para sa kaligtasan ng iba. Habang ang pinto ng mansyon ay dahan-dahang nagsasara upang simulan ang kanilang pagdiriwang, ang huling sulyap ni Annie ay sa langit. Doon, tila nakita niya ang isang munting ulap na hugis ng isang nangiti. Isang pagkilala mula sa mga alaala ni na Claire at Lolo Severino na ang kanilang iniwang tahanan ay nasa mabubuting kamay na. Ang kwento ni Annie, ang anak ng katulong na naging inhinyero ng mga puso, ay tapos na sa mga pahina ng sakit at ngayon ay nagsisimula na sa mga kabanata ng walang hanggang pag-asa.